Ang saya natin ngayon, Aneta. Excited ka na, excited ka na talagang umuwi. Ang dami mo pang pinamili. Mahinang tumawa si Annette sa sinabi ng kanyang kaibigan. Marami siyang pinamili dahil marami siyang kamag-anak na bibigyan ng mga pasalubong. Gusto niyang maraming sobra para hindi maubusan ang anak niyang si Jada. Naka-recover ka na talaga sa pagkawala ng asawa mo. Masaya ako para sa'yo na uuwi ka na, Annette. Sabi pa ni Lourdes. Napabuntong hininga siya. Wala rin naman akong aalagaan dito. Wala na si Frederick. Ang mga anak niya, may kanya-kanya na ring pamilya. Kaya gusto ko na talagang umuwi sa Pilipinas. Gusto kong bumawi kay Jada. Hindi mo naman siya pinabayaan. Nandito ka, nagtatrabaho rin ng maigi para sa kanya. Wika ng kanyang kaibigan. Tingnan mo't maayos na rin ang buhay. May sarili na ring asawa at anak. Tipid na napangiti si Annette. Pero gusto ko pa rin bumawi. Iba pa rin kapag nandun ako, Lourdes. Matagal na siyang OFW sa Singapore. Nagkaroon ng opportunity na mapunta sa Amerika at nagtrabaho bilang janitress sa isang malaking school. Nakapunta siya sa Amerika dahil nakilala at pinakasalan niya si Frederick at nagkaroon siya ng green card. Nang magkalapit na sila ni Frederick, nahulog na lang din ang damdamin niya para rito. Niloko at iniwan siya ng ama ni Jada. Kaya nang may magmahal sa kanya ng ganoon, talagang pinahalagahan niya ng mabuti. Kalaunan, talagang naging pamilya na sila. At tinuring din siyang ina ng mga anak ng kanyang asawa. Alam ni Frederick na may anak siya sa Pilipinas. Anak niya sa pagkadalaga si Jada. Hindi naman siya nito pinagbabawalang magtrabaho para may maipadala sa mga kamag-anak, pati na rin kay Jada. Hindi niya pinabayaan ang mga ito. Yun nga lang, sa ilang taon niyang nasa ibang bansa, hindi niya na nasubaybayan ang paglaki ni Jada. Kung magbakasyon man, saglit na saglit lang dahil pinapauwi na agad siya ni Frederick. Hello anak, kumusta ka na dyan? Tanong ni Annette nang tumawag siya. Tipid lang nang umiti si Jada. Ayos lang ma, bakit po kayo napatawag? Bakas ang saya sa mukha ni Annette. Siyempre, namimiss kita at gusto kitang makausap. Gusto kitang kumustahin. Kayo ng asawa mo, pati ng apo ko, siguradong malaki na si JV. Okay lang naman po kami mama. Nasa barko ang asawa ko ngayon at abala naman po ako sa kantin ko sa ospital. Saad ni Jada at abala sa kusina ni hindi man lang tumitingin sa camera. Saan naiiwan si JV? Kay tita mo? Tanong niya pa kahit alam niya naman ang sagot. Sumagot naman si Jada. Opo, ihahatid ko sa school. Susunduin pagkatapos, ihahatid kay Tita Sonia. Ayoko po siyang dalhin sa ospital. Baka makakuha pa siya ng sakit roon. Kinukuha ko na lang po siya kapag hapon. Hindi na ito muling nagsalita. Tahimik na noon pa man si Jada. Kapag kinakausap niya ito sa video call, minsan lang itong magsalita. Hindi ito pala kwento noong dalaga pa. Kung hindi pa siya magtatanong, hindi makikipag-usap si Jada sa kanya. Kapag umuwi sa Pilipinas noon, kapag sinusubukan niyang makipagbanding, tahimik lang ang kanyang anak. Pero kapag kasama nito ang mga pinsan, maingay at masayahin. Nga pala, may gusto akong sabihin sa'yo anak. Nakangiting sabi ni Annette. Hindi sumagot si Jada, na abala pa rin sa pagluluto. Narinig niya pang boses ng kanyang apo. Mukhang sinasawayata ni Jada dahil nagiging makulit. Jada, tawag niya rito. Nakapagdesisyon na ako. Babalik ako sa Pilipinas for good. Biglang humarap sa kamera ang kanyang anak. Natigilan si Jada sa mga ginagawa nito sa bahay. Nakaawang ang bibig na parang hindi pa lubos maisip ang kanyang sinabi. Ikaw po? Ano? Uuwi? Tanong ni Jada. May hinahon ang boses pero may halong pagkalito. Ano pong ibig niyong sabihin na for good? Babawiin niyo na po sa akin ang bahay? Hindi pa po kami nakakapag-ipon ni Mark para sa dream house po namin. Ha? Anong babawiin? Bahay natin yan. Ano ka ba naman? Pinundar ko yan para sa ating dalawa kaya bakit ko naman babawiin sa'yo? Ang bala ko sana kapag umuwi ako, dyan ako tumira para makasama ko kayo ng apo ko. Paliwanag ni Annette. Medyo nasaktan siya sa sinabi ni Jada sa kanya. Hindi niya inasahan na gano'n ang iniisip ng kanyang anak sa kanya. Nagpakahirap siya sa ibang bansa para mabigyan ito ng magandang buhay, makapagpundar ng bahay at mga lupa. Hindi naman para sa kanya yon, kundi para sa nag-iisang anak niya sa Pilipinas.
Kung tutuusin, hindi na naman kailangan ni Jada magnegosyo o kaya magtrabaho ulit bilang flight attendant. Lahat pa lang ng mga naipundar niya, sapat na para buhayin ito at ang pamilyang binuo nito. Hindi naman din yun hahabulin ng mga anak ni Frederick. Gusto lang talagang kumita ni Jada ng sariling pera. Nanghihinayang si Annette dahil parang ayaw ni Jada lahat ng yon. Gusto niyang ibigay lahat ng kaya niyang ibigay kay Jada, pangbawi na rin sa mga taon na hindi sila naging magkasama. Ngumiti si Annette kahit na hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Uuwi na ako. Gusto kong manatili dyan. Tapos na ako rito sa Amerika. Gusto ko na rin namang umuwi dyan sa Pilipinas. Pero mama, sabi ni Jada at tila hindi maintindihan ang kanyang sinabi. Akala ko po, may buhay ka sa Amerika. Yan na nga po ang sinabi niyo sa akin dati, di ba? Nandyan ang pamilya mo, mga anak mo po sa asawa mo. Ayaw mo bang manatili sa kanila? Pamilya rin naman kita, anak. Gusto kitang makasama. Saka may sarili na silang pamilya ngayon. Wika ni Annette sa malumanay na boses. Ang asawa ko, wala na siya. Alam mo naman yon. Kaya mag-isa na lang ako dito sa bahay. Wala na akong dahilan para manatili pa sa Amerika. Hindi kaagad tumugon si Jada. Maliwanag na hindi iyon inaasahan ng anak niya. At hindi niya mapigilang masaktan sa reaksyon na iyon. Pero, Mama, bumuo ka na ng buhay mo dyan. Citizen ka na nga eh. Sabi ni Jada, medyo seryoso na ang tono. Akala ko masaya ka po dyan. Yan na nga po ang tahanan nyo, di ba? Ang tagal mo na po dyan. Natigilan si Annette. Tiningnan niyang mukha ng kanyang anak. Kahit nakikita niya sa screen si Jada, parang ang layo-layo pa rin. Napabuntong hininga si Annette. Hindi na ito ang tahanan ko, Jada. Nandyan naman talaga kayo. May tahanan pa rin naman ako dyan. Gusto kong nandyan ako para maging nanay mo. Gusto ko namang maalagaan ka dyan. Miss na kita. Mama, hindi na po ako bata. Paalala ni Jada sa kanya. May sarili na po akong buhay ngayon. Isang asawa, isang anak. Ako na ang mismong ina sa sarili kong pamilya. Hindi ko naman po talaga kailangan na alagaan mo ako. Hindi ko na po kailangan yan. Nadurog ang puso ni Annette. Masakit kaysa sa inaasahan niya ang mga sinabi ni Jada. Masakit para sa inang katulad niya na malaman na hindi na siya kailangan ng kanyang anak. Alam ko, Jada, bulong ni Annette at pilit na pinapagaan ang usapan. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Gusto kong tumulong na nandyan para sa'yo at sa aking apo. Gusto kitang makitang masaya. Hindi ko inaasahan na kakailanganin mo ako katulad ng dati. Pero gusto ko pa rin mapalapit sa'yo. Natahimik sandali si Jada at hindi mabasang mukha. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango kahit na tila hindi iyon isang tango ng pagsang-ayon. Parang isang tango na lang ng pagtanggap dahil wala na rin namang magagawa pa. Bumalik si Jada sa gawain. Kaya lang, akala ko po dyan ka na talaga sa Amerika. Hindi ko po akalaing babalik ka pa po pagkatapos ng maraming taon. Ngumiti si Annette, isang mapait na ngiti. Pasensya na, Jada. Pero hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Nanay mo pa rin ako, kahit hindi ako ang klase ng ina na inaasahan mo. Hindi na sumagot si Jada. Alam niya na marami pa dapat silang pag-usapan. Ngunit sa sandaling yon, patuloy na umaasa si Annette. Uuwi siya sa Pilipinas at gagawa ng paraan para magkalapit silang mag-ina. Ate Annette! Ate Annette, dito ang tingin! Nandito kami! Umalingaw-ngaw ang boses ni Sonia sa airport. Pagtingin niya pa lang, nagtakbuhan na ang kanyang mga kapatid. Pati mga pamangkin, sumugod na sa kanya. Natawa na lang si Annette at isa-isang niyakap ang mga ito. Malapit siya sa mga kapatid at mga pamangkin dahil ang mga ito ang naging kasama ni Jada noong panahong nasa ibang bansa siya. Mahal niya rin ang ibang pamangkin, kaya ang iba'y pinag-aral niya na rin. Namiss kita ng sobra, Ate Annette, sabi ni Dina sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Namiss ko din kayong lahat. Sagot niya, puno ng emosyon ng boses. Hindi ko inasahang sasama tong magpipinsan. Napairap naman si Sonia. Sinabi mo pa, ate, punong-puno ang van at walang oras sa biyahe na hindi maingay. Matapos ang ilang sunod-sunod na yakap at tawanan, umatras si Annette para tingnan ang kanyang mga kamag-anak. Tiningnan niyang mga mukha ng mga ito.
Ngunit wala roon ang isang taong miss niya na talaga at gusto niyang makita. Nasaan si Jada? Tanong niya sa mga ito. Nilibot ni Annette ang kanyang paningin. Iniisip na baka nagtago lang ang kanyang anak. Baka may sorpresa ito sa kanya at nahihiya lang magpakita. Pero sa katahimikang binigay ng kanyang mga kamag-anak, alam ni Annette na malayo sa katotohanan lahat ng mga naiisip niya. Nasaan si Jada? Hindi siya sumama sa pagsundo sa akin, di ba? Tanong niya ulit. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga kapatid. Si Jada kasi, panimula ni Dina. Sabi niya busy siya, Ate Annette, at ayaw niyang pumunta sa airport ngayon para sunduin ka. Pero okay lang naman yun, di ba? Full force naman kaming sumundo sa'yo. Marahang tumango si Annette. Pinilit niyang huwag ipakita ang sakit na dumaan sa kanyang mga mata. Busy pa lang anak niya. Walang oras, o baka hindi talaga siya gustong bigyan ng oras. Alam ng anak niyang si Jada na babalik siya. Sinasabi niya rito palagi ang details ng kanyang flight, pero mukha talagang wala itong pakialam. Sayang, naisip niya pa namang yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Marahil ay lumuha sila pareho, maramdaman ang bigat ng mga taon na nagkahiwalay sila. Pero pinili ni Jada na hindi sumama. Sinubukan ni Annette na ngumiti, ngunit pilit. Busy ha? Well, sigurado ako may dahilan siya. Baka na-overwhelm lang siya kasi finally dito ka na talaga sa Pilipinas at hindi na babalik sa Amerika. Wika ni Sonia, tila binibigyan na lang talaga ng dahilan ang mga aksyon ni Jada. Tumango si Annette, ngunit hindi natanggal ang kirot sa kanyang dibdib. Ang mga pader na itinayo ng kanyang anak sa pagitan nila, mas lalo lang tumataas sa mga nagdaang taon. May mga pagkakataon, maliliit na sandali na parang ayaw na talaga sa kanya ni Jada. Inakbayan siya ni Sonia. Ano ka ba naman, Ate Annette? Huwag kang malungkot, kauwi mo lang oh. Huminga ng malalim si Annette. Pasensya na, ang hirap pigilan. Sinusubukan ko ng husto na ipakita kay Jada ang pagmamahal ko. Sinusubukan kong mapalapit sa kanya. Pero lagi na lang siyang lumalayo. Sumakay na si Annette sa van. Maingay ang mga pamangkin niya, pero tahimik siyang nakikinig. Nawala na rin kasi siya sa mood. Pero nang makauwi, sinikap niyang makihalubilo sa mga ito dahil baka magtampo pa sa kanya. Ayaw niya namang mahawa ang mga ito sa kanyang kalungkutan. Wow, Ate Annette, wala ka talagang nakakalimutan sa amin. Bulalas ni Dina, sabay hawak ng isang pares ng branded na sapatos. Ang ganda ng mga to ah! Nakangiti si Annette habang inaabot ang mga pasalubong. Halatang natutuwa ang lahat, lalo ng mga nakababata na nagtatatalon pa sa tuwa. Mga anong oras kaya uuwi si na Jada at JV? Tanong ni Annette. Sinagot naman siya ni Sonia. Mamaya pa yon. Napatingin muli si Annette sa pintuan. Itinabi niya na ang isang maleta na may lamang pasalubong. Para yun kina Jada at sa kanyang apo. Gusto niya na yung ibigay, kaso hindi pa umuuwi ang mga ito. Nagiinuman na ang magpipinsan, maingay na rin dahil sa karaoke. Nakikisaya naman si Annette, pero palagi niyang iniisip ang pagdating ni Jada at ng kanyang apo. Maya-maya bumukas ang pinto, na puno ng kagalakan ng puso ni Annette. Sa wakas, umuwi na rin ang kanyang anak na si Jada, kasamang apo niyang si JV. Lumiwanag ang mukha ni Annette nang makita ito na nakatayo sa pintuan. Ngunit walang malapad na ngiti, walang mainit na yakap na ibinigay sa kanya. Sa halip, pumasok si Jada na may kalmadong ekspresyon at sa mga pinsan lumapit para batiin. Nagiinuman pala kayo, baka mamaya stock sa ref ang ginagamit nyo ha? Pabirong sabi ni Jada. Nagtawa na naman ang mga pinsan nito. Jada! Tawag ni Annette at sinubukang lumapit sa anak. Sobrang saya ko na nandito ka. Nakauwi ka na rin, pati ang apo ko. Binigyan siya ni Jada ng tipid ng ngiti. Hi po mama. Magalang ang boses ni Jada ngunit tila malayo. Hindi yon ang pagkikita na naisip ni Annette. Ngunit hindi pa siya handang sumuko. Yumakap sa bewang niya ang 7 taon na si JV. Hi po Lola, ang ganda niyo po. Hindi niya napigilang ngumiti sa pagiging sweet ng kanyang apo. Thank you, ang sweet naman ng apo ko. Marami akong pasalubong sa inyo ng mama mo. Pinagmasdan niya si Jada na lumapit ulit sa mga pinsan nito. Tumatawa habang nakikipagpalitan ng mapaglarong mga salita sa mga pamangkin niya.
Napailing si Sonia. Hindi ka pinansin ng anak mo. Pinilit niya na lang umiti. Ano ka ba? Ayos lang. Baka naninibago lang sa akin. Pero alam nating hindi. Sabi ni Sonia. Hindi naman pwedeng habang buhay maging malamig siya sa'yo, Ate Annette. Lalo na ngayon, dito ka na sa Pinas for good. Dito ka sa bahay titira at magkasama pa kayo. Marahang tumango si Annette. Okay lang yan. Makukuha ko rin ang loob ni Jada. Inaasahan ko na rin naman ito na magiging malamig ang pagtrato niya sa akin. Hindi lang kami nagkakasama ng matagal. Panahon lang ang kulang sa amin. Pagsasabihan ko si Jada. Sabi pa ni Sonia. Umiling agad si Annette. Huwag na. Mas maganda kung siya mismo mag-open up sa akin na hindi tinutulak ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Kaya ko si Jada. Hindi ko siya susukuan. Anak ko siya. Lola Annette! Bulalas ng kanyang apo. Bumaba si Annette upang makita ito. Ano yan, JV? Nakangiting inabot nito ang kanyang kamay. Nasaan po ang pasalubong ko, Lola? Napangiti siya. Halika, sama ka sa akin sa kwarto. Nandun ang pasalubong niyo ng mama mo. Lumiwanag ang mukha ni JV at niyakap ng mahigpit ang mga laruan at iba pang pasalubong. Thank you po, Lola. Hindi napigilan ni Annette na matawa. Gayunpaman, may tumulong luha sa kanyang mga mata. Sa mga ganong pagkakataon, hindi si JV ang gusto niyang makita kundi si Jada na masaya sa pag-uwi at mga pasalubong niya. Pero mahirap na nga talaga siguro na ibalik ang mga nawalang pagkakataon. Malaki na si Jada, may trabaho, maayos na pamilya at sariling buhay. At ang pagmamahal at pag-aalagang gusto niyang ibigay, tila wala ng lugar para rito. Magandang araw po, Mama. Bati ni Mark nang tawagan siya nito sa video call. Kumusta po kayo dyan sa bahay? Tumawag po ako sa inyo dahil gusto ko po kayong kumustahin talaga. Napakasaya na makita po kayo dyan sa bahay. Natutuwa po akong bumalik na po kayo sa Pilipinas, Mama. Mabait ang kanyang son-in-law. Kapag may hindi sila pagkakaunawaan ni Jada, madalas na ito ang tumutulong para magkaayos sila. Wala siyang kahit na anong maipintas dito. Kaya nga nang pakasalan ito ni Jada, alam niyang nasa mabuting kamay ang anak niya. Marahan nang umiti si Annette. Ayos lang naman ako, anak. Oo, nandito na ako. Sa wakas, nakabalik na ako. Ang sarap umuwi kahit medyo kakaiba lang sa pakiramdam. Hindi na rin sanay sa klima. Alam mo, maraming pagbabago kaya adjusting pa. Mahinang tumawa si Mark. Oo nga po, ganyan din po ako kapag palipat-lipat kami ng bansa. Pero masasanay din po ulit kayo sa Pilipinas. Si Jada po, kumusta po kayong dalawa? Ayos lang naman. Sagot niya na lang kahit alam niyang hindi. Tumango si Mark. Sana po maging maganda po ang pagstay mo sa atin. Magiging masaya po sina Jada at JV na kasama kayo. Isa pa, makakampante po ako kasi may kasama po ang aking mag-ina. Tumango naman siya. Palagi na ako rito. Hindi ba parang ako ang nakakagulo? Mama naman, syempre hindi po. Bahay mo po yan at nanay po kayo ng asawa ko. Baka sa mukha nito ang awa. Mukhang alam kung papaano siya pakikitunguhan ni Jada simula nang umuwi siya. At salamat po sa pag-uwi. Noon pa man, gusto ko na po talaga kayong umuwi para naman mapag-usapan niyo po ni Jada ang mga dapat niyo pong pag-usapan. Bahagi ka po ng pamilya palagi, Mama. Nag-init ang puso ni Annette sa mga sinabi nito. Salamat, Mark. Masaya akong nandito pero naintindihan ko rin kung ayaw mo nang mag-open sa akin ni Jada. Alam kong malaki ang tampo sa akin ng anak ko kahit hindi mo sabihin. Medyo nahihiyang mag-open si Annette sa kanyang manugang, pero para na rin naman niyang anak si Mark. Napakabait ng asawa ni Jada. Hanggang may maitutulong ito sa kanilang mag-ina, talagang ginagawa nito ng paraan. Wala siya sa airport nang dumating ako. Umasa ako, nasasama siya sa pagsundo sa akin. Nang magkita kami sa bahay, parang ayaw niya akong kausapin. Lagi siyang lumalayo. Nakakahanap ng dahilan para iwasan ako. Mahinang sabi ni Annette. Bahagyang bumagsak ang mukha ni Mark. Pagpasensyahan niyo na po ang asawa ko Matigas po talagang puso nun. Mahirap din suyuin. Pero kapag nakuha niyo po ulit ang loob, madali na lang din. Marami lang po talaga siguro siyang iniisip ngayon. At minsan, alam ko pong nahihirapan siya sa negosyo namin. Kaya rin po ako tumawag sa inyo para naman makumusta ko nga po kayo. Dahil alam ko na po agad ang isasalubong ni Jada.
Ikinalulungkot ko po talaga na binibigyan ka po niya ng cold treatment. Hayaan niyo po at susubukan ko pong kausapin ang asawa ko tungkol sa bagay na yan. Napatingin si Annette sa manugang, malumanay ngunit maunawain ang ekspresyon nito. Ayos lang, Mark. Alam kong nahihirapan siya sa maraming bagay pagdating sa akin. Mahirap, lalo na sa lahat ng nangyari sa pagitan namin sa paglipas ng mga taon. Pero anak ko siya, lagi ako nandito para sa kanya kahit anong mangyari. Alam kong darating din ang panahon na maging maayos din ang lahat para sa amin. Napabuntong hininga si Mark, may halong lungkot sa mga mata. Basta ayoko lang po na itulak ka po niya palayo. Wala na po akong nanay. Kaya alam ko pong kahit matanda na, iba pa rin kapag nandyan ang isang ina. Pero sige at bigyan po natin ng oras ang asawa ko. Baka nahihirapan lang po siyang mag-adjust sa mga pagbabago. Si JV po, nandyan naman po siya. Marami pong tanong si JV tungkol sa inyo. Excited na talaga siyang makita ka po. Nasa Amerika pa lang po noon, Mama. Pero kahit ganun po si Jada sa inyo, pakiintindi na lang po. Kumikilos po siya na parang malakas, ngunit alam ko pong namimiss ka niya, Mama. Tumango si Annette, may kirot sa puso habang nakikinig kay Mark. Ramdam niya ang bigat ng mga taon, ang distansya sa pagitan nila ni Jada. Ngunit gaano man kalamig si Jada, alam ni Annette na dala pa rin ng kanyang anak ang isang piraso ng kanyang pagmamahal. Kailangan niya lang maging matyaga. Ako nang bahala kina Jada at JV habang hindi ka pa nakakababa sa barko. Saad ni Annette. Gagawin ko ang aking makakaya. Alam kong kailangan lang ni Jada ng oras at ibibigay ko yun sa kanya. Magtitiis ako. Si JV naman, well, gusto ko sana siyang ilabas at ipasyal at sana sumama sa amin si Jada. Napangiti si Mark. Sasabihin ko pong asawa ko. Gusto ko rin pong lumabas-labas si Annette para naman hindi po puro negosyo at ang anak namin ang inaatupag. Ingatan mo din po ang sarili mo, ha. At kung may kailangan ka po, maaari mo po akong tawagan kahit na nasa dagat pa po ako. Oo anak, huwag kang mag-alala sa akin, sagot ni Annette. Nang matapos ang tawag at dumilim ang screen, umupo si Annette sa tahimik na silid. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi yun magiging madali, ngunit patuloy siyang magsisikap, patuloy na magmamahal, at sana, sa paglipas ng panahon, papasukin siyang muli ng kanyang anak. Sa ngayon, yun lang ang kaya niyang gawin. Kinabukasan, maagang gumising si Annette para ipagluto ng umagahan sina Jada at JV. Namiss niyang gawin yon, ang magluto para sa pamilya. Luto ng mga hotdog at ham, ang mga ulam na paborito ni Jada noong bata. Nakangiti si Annette habang nagluluto naman ng itlog. Ano pong ginagawa mo? Tanong ni Jada sa kanya na nagulat nang makita siya sa kusina. Tumingin siya rito at matamis na napangiti. Maaga kasi akong nagising anak. Naisipan kong ipagluto kay ni JV. Eto nga ginawa ko ang paborito mo Jada. Mga itlog, hotdog at ham, katulad nung bata ka pa. Tapos tanda ko, paborito mo rin itong palaman sa Tasty. Natigilan si Jada at bakas ang pagkadismaya sa mukha. Sinulya pa nito ang mga luto na. Mama, hindi na po sana kayo nag-abala. Hindi ko po hinahayaan si JV na kumain ng mga processed foods na ganito. Hindi po healthy ang mga ito para sa anak ko. Hindi ko na po siya pinapakain ng mga hotdog at ham. Mas bantay ko po ang mga kinakain namin para hindi po kami makadevelop ng sakit. Sabi ni Jada. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Annette. Niluto niyang lahat ng yon dahil yon ang alam niyang gusto ni Jada. Masaya naman siyang health conscious ang mga ito. Pero nalulungkot lang siyang mabaliwala ang kanyang mga effort. Namimiss ni Annette ang mga araw noong bata pa si Jada at walang pakialam. Kung kailan ang hotdog at ham ang pinakasimpleng saya lamang nito. Pero ang mga sandaling yon, ang hirap ng pasayahin ng anak niya. Napabuntong hininga si Jada. Magluluto po ako ng iba para kay JV. Huwag ka pong mag-alala mama. Hindi mo naman po alam na hindi ko siya pinapakain ng mga ganyan. Ako na lang po ang magluluto. Next time, huwag na lang po kayong magluto para hindi masayang ang mga pagkain. Napalunok si Annette habang pinagmamasdan si Jada na naglalakad papunta sa pantry. Kumuha ito ng sauce, pasta, at ilang mga gulay. Nilingon ni Jada si Annette. Mahilig po si JV sa pasta. Ako na po magluluto para sa kanya. Dahan-dahang tumango si Annette kahit mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso. Hindi niya maiwasang masaktan.
Gusto niyang maging isang mabuting nanay at lola. Bumawi sa lahat ng mga naging pagkukulang niya. Kaso, hirap na hirap ang mga itong makita lahat ng kanyang ginagawa. Gayunpaman, sinusubukan niya pa rin ipilit yun kay Jada. Siguro dapat sabay tayong kumain. Baka magustuhan mo ang mga hotdog at itlog tulad ng dati. Kahit isang piraso lang, anak. Naalala ko kung gaano mo ito ka paborito nung bata ka pa. Hindi na po ako kumakain yan, Mama. Sagot ni Jada. Nagda-diet po ako at mas gusto ko po ng mga fruit shake at mga simpleng salad sa umaga. Nawala ang ngiti ni Annette. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ng kanyang anak. Wala nang lugar sa buhay ni Jada ang mga simpleng kasiyahang alam niya. Nais niya lang naman na mapalapit muli rito katulad ng dati. Ngunit malinaw na wala na talaga ang mga araw na yon at hindi na maibabalik pa. Lumabas na muna si Annette. Nagdahilan na may bibilhin muna sa labas. Pero ang totoo, hihinga muna siya sa mga nangyari. Nahihirapan siyang kunin ang loob ng kanyang anak at alam niyang kasalanan niya rin naman iyon. Nang bahagyang kumalma, umuwi na rin naman si Annette. Nang makauwi siya, tapos nang kumain ng mag-ina, naabutan niya pa nga si JV na naghuhugas ng sarili nitong pinagkainan. Apo, anong ginagawa mo dyan? Bakit ikaw ang naghuhugas? Hayaan mo si Lola. JV, iwan mo na yan. Ako nang maghuhugas. Mahina niyang sabi. 7 years old ka pa lang, hindi mo dapat ginagawa ito. Pero ang galing mong maghugas, Apo. Lumingon sa kanya si JV na may maliit na ngiti sa mga labi. Ayos lang po, Lola. Marunong naman po ako maghugas ng mga ginagamit ko po. Ganito po palagi ang sabi sa akin ni Mama. Marahang tumawa si Annette. Kapag ang dami mong alam, parang ang bilis mo na agad lalaki. Huwag muna sana, Apo. Gusto kong maalagaan ka ng matagal habang bata ka pa. Alam kong kaya mo, JV, pero ako nang gagawa niyan. Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Maglaro ka na lang doon. Kukunin na sana niyang sponge sa kamay nito nang may narinig siyang boses mula sa likuran. Mama, ayos lang. Huwag niyo pong kunin sa kanya. Hayaan niyo lang. Hinahayaan ko po si JV dyan para matuto. Nilingon ni Annette si Jada na nakatayo sa may pintuan. Hayaan mo po siyang maghugas ng sarili niyang pinggan. Ganito ko po siya pinapalaki para maging independent. Balang araw, magiging mag-isa na siya at walang sino man ang gagawa ng mga bagay para sa kanya. Kailangan niya pong matutunan kung paano pangalagaan ang sarili niya ngayon habang bata pa siya. Sandaling napayuko si Annette. Napakurap siya at sinusubukang iproseso ang mga yon. Para bang hindi lang si JV ang issue. Ramdam niyang pinagbabatayan ng tensyon sa mga salita ni Jada. Ang talas at ang tahimik na sakit. Para bang hindi nagsasalita si Jada tungkol sa anak, ngunit tungkol sa sarili at tungkol sa kung papaano ito natuto sa lahat ng mga taon na nakalipas na gawin ang mga bagay para sa sarili. Jada, gusto ko lang namang mapagsilbihan kayo ng apo ko, wika ni Annette. Gusto ko lang tumulong. Hindi po kailangan ng tulong mo, Mama. Malumanay na sabi ni Jada pero may kakaiba sa mga salita nito. Hindi mo naman po ako tinulungan at pinagsilbihan nung bata pa ako. Palagi pong ang mga tita ko ang nandyan para sa akin. Iniwan mo po ako. Nagpunta ka sa ibang bansa. Nagsimula ng bagong buhay at iniwan akong mag-isa. Nalikip agad ang dibdib ni Annette. Pero anak, hindi naman kita pinabayaan. Ibinilin kita sa mga tita mo dahil alam kong aalagaan ka naman nila. Tumatawag din naman ako sa'yo palagi, kahit saglit lang dahil ayaw mong magtagal tayo na nag-uusap. Ayoko pong magtagal dahil wala rin naman po tayong ibang pag-uusapan, sagot ni Jada. At may mga anak din naman po silang kanila. Hindi po sa lahat ng oras nandyan po sina Tita Sonia at Tita Dina para sa akin. Kaya natuto rin po ako kung paano ang may kasama at umasta kapag mag-isa. Yun po ang gusto kong ituro sa anak ko. Huwag mo na po sanang pakialaman, Mama. Napabuntong hininga si Annette. Ang kirot ng mga salita ni Jada ay tumatagos sa kanyang puso. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Ang nakaraan, ang mga mahahabang taon na nawalay siya kay Jada noong pinili niyang manatili kay Frederick sa ibang bansa. Tila isinasampal ng sarili niyang anak ngayon. Pasensya ka na, anak, saad ni Annette. Hindi na mauulit. Tumango na lang si Jada at umiwas ng tingin.
Kailangan pong matuto ni JV. Hindi naman po ako habang buhay na nasa tabi niya. Hindi ko naman po iiwan ng anak ko katulad ng ginawa niyo sa akin noon. Pero gusto ko lang din pong matuto siya kung sakali. Mas mabuti po kung ganon. Kahit pa sabihing nagpapadala siya na ibibigay ang lahat ng gusto ni Jada para pa rin na pinabayaan niya ang kanyang anak. At ng mga sandaling yon, habang nakatayo sa kusina ng bahay, hindi niya maitatanggi kung gaano kalaki ang halagang kapalit ng desisyong ginawa ni Annette noon. Anak, alam kong malaki pa rin ang pagtatampo mo sa akin. Garal-galang boses na sabi niya. Gusto kong bumawi sa'yo, anak. Umiling si Jada. Huwag na po nating pag-usapan yan, Mama. Matagal na pong natapos yan. Hindi niyo po kailangang bumawi. Masyado nang matagal. Napalunok ng mariin si Annette. Namumuo ang kanyang mga luha pero pinigilan niya yon at baka makita pa ni JV. Kung pwede niya lang pawiin lahat ng sakit na idinulot niya kay Jada sa mga nagdaang taon, nagawa niya na sana. Ngunit ang tanging magagawa niya ay tumayo roon na kahit sobrang lapit nila sa isa't isa, tila malayo pa rin ang distansya nila bilang mag-ina. Anak, paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo hanggang sa mapatawad mo ako, bulong ni Annette kahit na hindi siya sigurado kung sapat na ang mga salita. Hindi siya nilingon ni Jada. Ayos lang, Mama. Naka-move on na po ako. Gusto ko lang turuan sa sarili kong paraan si JV. Huwag na po natin pag-usapan ang mga nangyari noon. Tumango si Annette. Pilit na iniintindi na lang ang gusto ni Jada. Sa mga lumipas na buwan, may pakialam naman kay Annette ang kanyang anak. Minsan ay tinatanong siya ng mga tipikal na mga tanong, pero ni minsan hindi nakipagkwentuhan. Walang kahit na anong malalim na pag-uusap ang nangyari sa pagitan nila. Gusto niya pa namang maraming malaman tungkol kay Jada. Pero magkakaroon ng munting pagbabago nang umuwi ang asawa ni Jada na si Mark. Kumuha siya ng tubig sa kusina, pero nang marinig ni Annette na nag-uusap ang mag-asawa, hindi niya napigilang makinig, lalo na at tungkol sa kanya. Jada, kailangan mo siyang bigyan ng pagkakataon. Narinig niyang sabi ni Mark. Alam kong mahirap sa iyong nangyari, at alam kong medyo may inis ka pa rin sa mga nangyari sa nakaraan. Pero sinusubukan ng mama mo na bumawi sa iyo. Ginagawa niya ang lahat para maitama ang mga bagay-bagay. Nadurog ang puso ni Annette sa narinig na sinabi ni Mark. Noon pa man ay alam niyang mas maunawain ang manugang niya kaysa kay Jada. Ito ang tipo ng tao na binibigyan ng halaga ang bawat panig kapag may problema. Mark, hindi ganun kadali. Sagot ni Jada. Iniwan niya ako nung bata pa ako. Wala siya sa tabi ko nung kailangan ko siya. Paano mo inaasahan na makakalimutan ko ang lahat ng yon? Han, hindi ko kayang magpanggap na ayos lang ang lahat. Naramdaman ni Annette ang pamilyar na kirot ng guilt na namuo sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi magiging madali ang pakikipagkasundo kay Jada. Sinubukan niyang punan ng puwang na iniwan niya noon pero wala pa rin talaga. Hindi ko sinasabing kailangan mong kalimutan. Hindi mo pwedeng kalimutan dahil bahagi na ng pagkatao mo ang sakit na iniwan sa'yo ng mama mo. Sabi ni Mark sa asawa nito. Ngunit kailangan mong maunawaan kung saan siya nanggagaling, Jada. Nanay mo pa rin siya. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang nagbigay ng buhay sa'yo. Siya pa rin ang nagsisigurong mayroon kang makakain, isang tirahan, at pinag-aral ka ng maayos noon. Hindi ka niya totally pinabayaan at lumaki ka pa rin naman ng maayos. Hindi ba pwedeng ipagpasalamat mo na lang sa kanya yon? O kaya kung hindi mo siya mapatawad, subukan mo lang na hindi maging malamig ang pagtrato mo sa kanya. Nasa iisang bahay na kayo at hindi naman pwedeng ganito kayo palagi. Sinusubukan niyang makabawi sa lahat, Han. Nandito ka sa magandang lugar, magandang buhay na may magandang pamilya. Dahil sinikap niya pa rin na ibigay sa iyo ang mga kailangan mo. Ginawa niya ang lahat ng yun para sa iyo, Han. Napabuntong hininga si Annette sa sinabi ng kanyang manugang. Kahit mas pinili niyang maging asawa si Frederick at alagaan ang mga anak nito, hindi pa rin siya pumayag na mapabayaan si Jada. Kaso kahit yata alam niya sa sarili na may ginawa siya para rito, magiging kulang pa rin yun para kay Jada. Napabuntong hininga ito. Basta, hindi ko alam kung kaya kong bitiwan ang lahat ng hinanakit ko sa kanya, Mark. Masakit pa rin. Alam kong sinusubukan niya pero hindi ko lang makalimutan ang pakiramdam ng umalis siya. Mas pinili niyang magpakananay sa mga hindi niya naman anak.
Nung nasa Singapore pa lang siya, naiintindihan ko na OFW siya, na ginagawa niya yun para sa akin. Kaso nang magpakasal na siya, doon na unti-unting lumabo ang lahat sa amin ni Mama. Bata pa lang ako noon, kailangan ko siya. Pero wala siya dahil mas pinili niyang ibang pamilya kaysa sa akin. Naiintindihan ko. Mahinang sabi ni Mark na puno ng pang-unawa ang boses. Pero isipin mo to, ano man ang mangyari, nanay mo pa rin si Mama. Mahal ka pa rin niya at gusto pa rin niyang nandyan para sa'yo. Ginagawa niya ang lahat para ipakita na nandito na siya ngayon. Bakit bang bait mo? Tanong ni Jada sa asawa nito. Tumawa naman si Mark. Mabait ako kasi alam yata ng Diyos na matigas ang puso at palaging may toyo ang asawa ko. Hindi kaya? Tanggi pa ni Jada. Nagpatuloy sa tawanan ng mga ito, pero maya-maya'y muling natahimik. Saglit na natahimik si Jada at halos maramdaman ni Annette ang bigat ng iniisip ng kanyang anak. Nagpatuloy si Mark. At hindi ka maaaring maging kung sino ka ngayon kung wala si Mama Jada. Hindi ka maaaring maging asawa ko ngayon kung walang mga sakripisyong ginawa niya. Di ba nga, nagkakilala tayo dati sa school kasi umiiyak ka? Akala ko nasubsob ka sa putik. Yun naman pala, umiiyak ka dahil kay Mama. Kung hindi ka umiyak ng panahon na yon, baka hindi kita nakilala. May dahilan naman ang lahat, Han. Puro negatibong bagay lang talagang iniisip mo. Maaring hindi mo pa nakikita. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat. Pero maganda kung kahit kaunti, bitiwan mo ang kapit sa mga hinanakit na mayroon ka. Gusto niya lang maging nanay mo, Jada. Iyon lang ang gusto niya. Ipinikit ni Annette ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang pagpatak ng mga luha sa kanyang pisngi. Totoo ang sinabi ni Mark. Ang gusto lang niya ay ang maging ina kay Jada. Kaya nga mas ginusto niyang umuwi para subuking buuin muli ang nasira sa kanila. Narinig niyang muli ang boses ng anak niya. Alam kong tama ka. Hindi ko lang alam kung kaya ko talaga to, Mark. Naramdaman ni Annette ang paninikip ng kanyang dibdib habang pinapakinggan ng kanyang anak. Gusto niyang puntahan ito, humingi ulit ng tawad, hawakan ito at sabihin na nagsisisi siya, na palagi siyang nagsisisi. Ngunit nanatili siya sa anino, tahimik na nagnanais na balang araw, makita ni Jada ang lahat ng ginawa niya. Na anuman ang mangyari, hindi natitinag ang pagmamahal ni Annette sa kanya. Lumambot ang boses ni Mark. Hindi mo kailangang bitiwan ng sabay-sabay. Bigyan mo siya ng pagkakataon, Jada. Buksan mo lang ang puso mo. Simula ng gabing yon, kahit paano, naging maayos na ang pakikitungo sa kanya ni Jada. Nagkaroon ng kaunting development at hindi na rin ito masyadong nanlalamig sa kanya. Para kay Annette, sapat na sa kanya yon, siya naman ang may kasalanan, kaya siya ang kikilos para maging malapit ulit sila. Mabilis na lumipas ang mga taon, nagkaroon pa ng 2 anak sina Jada at Mark. Sa pangalawa, nasa Pilipinas ang manugang niya, pero sa bunso, nasa barko ito. Kaya bilang ina, hindi niya kailanman iniwan si Jada. Pangatlong beses nang nanganak ni Jada pero alam niyang mahirap pa rin yon para sa anak niya. Lalo na at cesarean ang bunso nito. Lola kong sexy, oras na po para gumising. Tawag ni JB mula sa pintuan. Hinampas niya naman ang kanyang apo. Palagi mo na lang talaga akong niloloko, ikaw talaga. Mataba na nga ako, sexy ka pa rin ng sexy dyan. Tumawa naman si JB. Asus, ang lola ko pa. Pahambol pa. Kahit oldie na, ang lakas pa rin ng mga buto. Natawa na lang si Annette. Kahit na 16 na taon na si JV, napakasweet pa rin talaga nito sa kanya. Sa lahat ng kanyang apo, ang binata ang talagang naging malapit sa kanyang puso. Malambot kasi ang puso nito at talagang kaugali ni Mark. Ang aga mo, JV. Sumama ka naman sa akin sa Zumba ko. Mag-Zumba ka na rin. Napangiwi naman ng binata. Lola, kahit bigyan niyo pa po ako ng 10 milyon, hindi ako sasama sa Zumba. Okay na po sa akin na ihatid sundo kayo. Wala ka pong kasama kapag pumupunta sa court, kaya ako na po ang sasama. Since afternoon class naman po ako. Saka, anong mga sayaw doon? Mga ganito po? Malakas siyang humalakhak nang ginaya ng kanyang apo ang mga step nila sa Zumba. Mukhang ang hindi na dapat sumama si JV. Di ba la? Tawang-tawa po kayo. Akala mo po batang nakainom ng 10 baso ng chocolate drink? Natatawang sabi pa ni JV.
Lumakas sa pagmamahal ang puso ni Annette. Habang tumatanda siya, mas lalong nagiging mapagmahal ang kanyang apo. Siguro naging malapit siya kay JV dahil ang mga pagbawing gusto niyang iparamdam kay Jada, kay JV niya na lang naibuhos. Alam mo apo, hindi ka katulad ng ibang kabataan dyan sa labas. Nung isang araw, may nakasalubong ako dyang mga kabataan, nagyoyosi at mga amoy alak. Mga naka-uniform. Kawawa talagang mga magulang ng mga batang yon. Kwento niya kay JV habang naglalakad sila. Tumingin sa kanyang binata. Hayaan mo na po yun la. May mga ganun po talaga. Kahit anong saway, hindi nakikinig. Napangiti si Annette. Mabuti na lang at iba ka apo ko. Kusa kang gumigising ng maaga tuwing Sabado para samahan lang ang lola sa Zumba. Hindi ka nagrereklamo kahit nagtatagal ako. Ang swerte ko sa'yo palagi. Ang bait-bait mo talaga. Salamat apo. Pero umiling si JB sabay ngisi. Hindi naman po, big deal lola. Gusto ko naman po itong ginagawa ko. Lagi kang mukhang masaya kapag sumasayaw kasama yung mga kumare mo po. Gusto ko lang pong masigurado na hindi ka po nag-iisa. Siyempre, paano po kapag nahilo ka sa daan, edi walang aalalay sa inyo. Naningkit ang mga mata ni Annette. Hapo, wag mo na akong bulahin. Alam kong si Ryan ang pinupunta mo ron. Nanlaki ang mga mata ni JV. Lola! Itatanggi mo pa. Alam kong gusto mong apo ni Esther. Kapag may Zumba, nakaupo ka lang doon. Pero kaunting sandali lang, nandun ka na sa tabi ni Raina. Ngiting-ngiti ang apo ko. In love ka na ba? Umiling ang kanyang apo. La, wag mo pong sasabihin kay mama. Crush lang naman po yun eh. Alam niyo naman ho si mama. OA. Akala girlfriend ko na agad. Saka laging gusto. Aral lang atupagin ko. Tumango na lang si Annette. Naiintindihan niya ang kanyang apo. Kapag siyang kasama, parang nagiging malaya ito. Mahigpit kasi si Jada sa grades ng mga anak. Ayaw ni Jada na mawala ang mga apo niya sa linya ng mga achiever. Sa awa rin naman kasi ng Diyos, matatalino ang mga bata. Maya-may nakarating na rin naman sila sa court. Nagsimula ng Zumba. Natanaw niya ang kanyang apo na nakikipag-usap kay Raina. Mahina na lang siyang tumawa. Ang swerte mo, Annette, nakangiting sabi ni Gloria. Sana kasing sweet ni JV ang mga apo ko. Napakabait niyang bata, lagi kang binabantayan. Tingnan mo naman, kahit binata at lalaking-lalaki tingnan, makalola pa rin. Tumango naman ang isa niya pang kasama. Ilang beses ko na siyang nakikita dito, laging nasa tabi mo. Sana lahat ng ganyang kabataan may respeto sa mga matatandaan, no? Mahina namang tumawa si Annette. Nire-respeto ko rin naman ang apo ko, kaya nire-respeto niya rin ako. Saka puro babae ang mga kapatid niya. Si Mark, yung manugang ko, palaging nasa barko nun. Siya lang ang lalaki sa amin dati, kaya talagang mapagmahal yang si JV saka protective. Proud ako sa kanya. Palagi siyang maalalahanin kapag sa pamilya. Kahit nung bata pa yan, gagawin niya ang lahat para mapangiti kami. Ngumiti naman si Gloria. Well, malinaw na mahal ka niya. Hindi niya pinalaki si JV. Hindi sa paraan ng pagpapalaki katulad ng kay Jada. Ngunit palagi siyang nandyan para sa kanyang mga apo. Napakaswerte ko lang sa mga apo ko. Puno ng emosyon ang boses na sabi ni Annette. Kung wala ang mga apo ko, baka hanggang ngayon sobrang bigat pa rin ang guilt na nararamdaman ko sa puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong pa ni Gloria. Ngumiti na lang siya at umiling. Wala, halina kayo. Tinatawag na tayo ng instructor. May sariling paraan si Annette kung paano pangalagaan ang kanyang mga apo. Gayunpaman, sa magkaibang paraan nila ni Jada pagdating sa mga bata, mukhang yun na ang magiging ugat para mabuksan lahat ng tampo, hinanakit at galit na pilit kinakalimutan. Pakanta-kanta pa si Annette habang nilalabas ang basura nang matigilan siya sa eksenang naabutan. Sino ba namang hindi magugulat sa apo niyang si JV na nakahalik kay Raina? Mahabagin! Anong ginagawa ninyo? Gulat niyang tanong. Naghiwalay naman agad ang dalawa at gulat na gulat din. Lola! Nauutal na sabi ni JV. Binitiwan niya agad ang basurahan at nilapitan ng kanyang apo. Mahinang napadaing ang binata ng pingutin niya ito. Aray! Aray Lola, masakit! Mahinang daing ni JV. Akala ko crush mo lang. Bakit may ganitong eksena? Pasaway kang bata ka. Hinampas niya ito sa braso. Parang maiiyak na naman si Raina. Lola Annette, tama na po. Sorry po, ako po may kasalanan.
Pumunta pa po ako rito. Hindi, Lola. Ako pang may kasalanan. Pinapunta ko po siya rito kasi nagpapasuyo ako. Sorry po, kailangan niyo pa pong maabutan yun. Sabi naman ni JV. Huminga ng malalim si Annette. Papakalmahin niya muna ang kanyang sarili dahil talagang ginigigil siya ng kanyang apo. Pinandilatan niya si JV. Ngayon, magpaliwanag ka. Napakamot sa batok si JV bago abutin ang kamay ni Raina. Girlfriend ko na po si Raina. Hindi niya napigilang hampasin muli ang kanyang apo. Mahirap paniwalaan. Noon pa man ay napaka-sweet, napaka-inosente ni JV para sa kanya. Hindi pumasok sa isip niya na manghahalik ito ng dalaga sa dilim, sa ilalim ng poste at sa tapat pa mismo ng bahay nila. Pero habang nakatingin sa kanya si JV, nakangiti kay Raina na para itong ang pinakamahalagang tao sa mundo. Napagtanto ni Annette na lumalaki na talaga ang apo niyang si JV. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam na girlfriend mo na pala itong si Raina. Gaano katagal na itong nangyayari? Saglit na nag-alinlangan si JV. Sumulyap kay Raina bago sumagot. Isang taon na po kami. Hindi pa natatapos ni JV ang sasabihin, hinampas niya na itong muli. Kaya pala, sama ka ng sama sa akin sa Zumba, sira ulo kang bata ka. Parang date nyo na pala yon. Baka sabihin ni Jada kinukonsinti kita sa mga kalokohan mo. Please, Lola, wag mo pong sabihin kay Mama. Wala naman po kaming ginagawang masama. Nakita niyo naman po behave lang kami. Yun lang po ang nabutan nyo kanina. Yun lang po yun. First kiss po namin yun. Promise. Nag-aaway po kasi kami ng malala, tapos nagkabati kaya nadala po ako ng emosyon ko. Nagawa ko po yun. Huwag niyo pong sisihin si Raina, ha? Ako pong malandi, hindi po siya. Sabi pa ni JV. Napapikit si Annette. Sumasakit ang ulo niya sa binata. Parang gusto niya nalang pumasok at huwag intindihin ng apo. Kulang na lang, ikwento ni JV ang buong detalye. Inosente pa talaga ang kanyang pasaway na apo. Nagpatuloy ang binata. Magagalit po si Mama kapag nalaman niya na may girlfriend na po ako. Hindi po talaga siya okay na may girlfriend ako ngayon. Alam niyo naman po mahigpit si Mama. Alam ni Annette na paraan lang yun ni Jada para proteksyonan si JV. Ngunit ang pagdinig sa kahilingan ng apo niya, parang hindi niya kayang tiisin. Ngunit kahit na pumasok ang mga pagdududa, alam ni Annette na kailangan niyang magtiwala sa kanyang apo. Naalala niya kung gaano kahirap maging isang teenager, kung gaano kakomplikado ang mga emosyon, lalo na pagdating sa relasyon. Alam niya rin kung gaano ka-protective si Jada pagdating sa mga anak nito. Sige na. Wala akong sasabihin sa mama mo, JV. Ani Annette. Pero alamin niyo pa rin ang limitasyon niyo, ha? Aral muna at utang na loob. Huwag munang magbuntisan, ha? Tumawa si JV at niyakap siya. Oo po, hindi po. Hindi ko po yung gagawin kay Raina. Salamat po, The best po talaga kayo. Malaki ang takot ni JV kay Jada dahil mahalaga sa apo niyang pagsunod. Kaya ngayong sumuway ito, natatakot itong malaman ng sariling ina. Proud siya kay JV sa pagiging honest nito sa kanya. Sa kabilang banda, hindi niya maiwasang mag-alala kapag nalaman niyo ni Jada. Pero sa sandaling yon, tutuparin muna ni Annette ang pangako niya. Kailangan ni JV ang kanyang suporta bilang lola. Ang batang pag-ibig ay bahagi ng paglaki at nandun naman siya para gabayan ng binata. Yun nga lang, lahat ng kaya niyang gawin bilang lola, darating sa puntong mamasamain na talaga ni Jada. Mama, ano ba naman kayo? Kung hindi pa ako nag-check ng phone, hindi ko pa malalaman na may girlfriend na si JV. At talagang kinukonsinti mo pa talaga. Naiinis na bulalas ni Jada. Umiling si JV at ipinagtanggol siya. Ma, wag niyo naman pong sisihin si Lola. Ako naman po may kasalanan. Humiling lang po ako sa kanya na itago niya. Wala po siyang kasalanan. Napayuko na lang si Annette. Sumasama ang kanyang loob. Alam niyang maling itago yon. Pero ang mapagsabihan ni Jada ng ganoon, talagang nagbigay ng kirot sa kanyang puso. Tahimik na lang siya hanggang nagtalo na sina Jada at Mark. Gusto ni Mark na hayaan na lang ang anak sa gusto dahil lalaki naman. Pero overprotective pa rin si Jada na kahit lalaki si JV, dapat pa rin daw na mag-ingat. Anak, magtiwala ka na lang sa apo ko. Matino naman si JV. Hindi siya gagawa ng ikagagalit mo. Mahinahong sabi ni Annette. Umismid naman ito. At ano?
Hayaang makabuntis dyan? Maging batang ama't magkaroon ng mga responsibilidad? Palibhasa hindi niyo po naiintindihan. Kasi maaga rin naman po kayong nagpabuntis noon, di ba? Tapos nang makahanap ng almost perfect na pamilya sa Amerika, hindi na nagpakananay sa anak sa pagkadalaga. Jada! Saway ni Mark sa asawa nito. Jada, wag mo namang pagsalita ng ganyan ng nanay mo. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Alam kong tama lang ang ginagawa ko para kay JV. Pero heto kayo at pinagtutulungan ako na parang ako pa ang mali. Saad ni Jada bago pumasok sa kwarto nito. Namuo agad ang mga luha ni Annette. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Akala niya kahit papaano naibsan na ang mga nararamdaman sa kanya ni Jada. Subalit mukhang patikim pa lang iyon ng tinanim na galit ng anak niya para sa kanya. Anong nangyari kay Marina? Okay lang ba siya? Tanong ni Annette nang umuwi si Jada mula sa ospital. Sinugod kasi sa ospital ang bunsong anak nito. Nilalagnat at bigla na lang kinumbulsyon. Labis ang pag-aalala niya, kaya nakampante siya nang sabihin ni Jada na ayos na ito. Gayunpaman, para sa anak niya, walang silbi ang lahat ng kanyang pag-aalala. Magsabi nga po kayo ng totoo sa akin, Mama. Galit na tanong ni Jada. Kayo po bang nagpakain ng saging kay Marina? Gulong-guluman si Annette. Marahan pa rin siyang tumango. Oo, anak. Ako nga. Nasarapan siya at nagkaroon ng gana kaya pinakain ko siya ng... Mama naman! Sigaw sa kanya ni Jada. Alam niyo po bang muntik nang mag-agaw buhay ang anak ko dahil doon? Bata pa ang sikmura ng anak ko at may lagnat pa. Bakit niyo ginawa yun? Natatakot na umiling si Annette. Anak, hindi ko alam. Pasensya na, hindi ko talaga alam na magkakaganon si Marina. Tumulo ang mga luha ni Jada. Halatang pagod na. Yan pong hirap sa inyo eh. Lagi kayong nangingialam. Ako ang ina, kaya mas alam ko po kung paano ko palalakhin ang mga anak ko. Tingnan mo pong dinulot mo. Nanginig ang mga labi ni Annette. Sorry anak, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman gustong mangyari yun sa apo ko. Pinunasan ni Jada ang mga luha nito. Aalis na po kami dito. Anak, wag naman. Umiling naman ito. Hindi ma, noon pa lang dapat ginawa na namin to ni Mark. Dapat bumukod na kami nang umuwi ka rito. Para sana hindi ka na namin kasama dito. Pilit kitang inuunawa dahil sinabi sa akin ni Mark pero ang hirap-hirap tanggalin ng bigat na to. Ilang taon kong inalagaan to, ma. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang anak. Jada, alam kong nagtatampo ka. Ma, hindi lang basta tampo ito. Puno ng galit at sakit na sabi ni Jada. Ma, yung tampo may gamot pa. Kaunting suyo maayos na. Pero itong ginawa mo, nagbunga na ng galit. Pinabayaan mo ako. Umiling si Annette at mas lalong naluha. Hindi naman kita pinabayaan. Anak, sinikap kong maging maayos ka rito sa Pilipinas. Iniwan kita sa mga tita mo dahil alam kong maaalagaan ka nila. Pero ikaw ang kailangan ko nun, ma. Hindi ang mga tita ko. Nanginginig na sa labis na emosyon si Jada. Kahit sabihin mong binigay mo sa akin lahat, wala ka pa rin. Kapag umuwi ka nga rito, parang sinisilihan ng puwet mo at gusto mo nang umalis agad. Hindi sa lahat ng oras, nasa tabi ko ang mga tita ko dahil may sarili rin naman silang pamilya. Kapag sabay-sabay ang mga events sa school, kapag kailangan nilang umatan sa mga pinsan ko, ako ang naiiwang mag-iisa. Minsan, hindi na ako sumasali kasi walang papuntang magulang o guardian. Wala na akong papa, wala rin akong mama. Naiinggit na lang ako sa mga classmates ko dati. Lalo na kapag family day. Para akong pusang sinasali sa pamilya ng iba kahit kamag-anak ko naman sila. Nung una ako nagkaroon ng award sa school, wala ka, ma. Nang makagraduate ako sa college, wala ka rin. Nagpatuloy pa si Jada. Nang kasal namin ni Mark, hiniling ko po na ihatid niyo ako sa altar, pero pinaasa niyo po ako. Sabi mo, darating ka. Pero mas inuna mo ang anak ng asawa mo rin sa Amerika. Hindi ka dumating. Nang nanganak ako kay JV, moral support mo ang gusto ko. Kasi first time ko po yun. Pero hindi ka rin dumating. Kaya natuto na ako, ma. Kapag may masakit, masaya, malungkot o nahihirapan ako, hindi na ako tumatawag ng mama. Kasi alam kong hindi ka naman darating at wala kang pakialam.
Napahikbi na si Annette. Sorry anak. Sorry. Alam kong hindi ko na mababawi lahat. Sorry. Napailing si Jada. At alam mong nakakatawa, ma? Saka mo lang naisipang bumalik nang mag-isa ka na lang sa bansang yon. Saka mo lang naalala na, oo nga pala, may anak pa ako sa Pilipinas. Babalik na ako para hindi ako maging mag-isa hanggang pagtanda. Nang mawala na sa tabi mo ang pamilya na mas pinili mo kaysa sa akin, bigla mong gustong ipagsiksikan ang sarili mo sa buhay ko. Kaya huwag kang magtataka kung bakit ang hirap sa akin na patawarin ka. Napahagulgol na lang si Annette. Pakiramdam niya kahit sorry, hindi magiging sapat para mapatawad siya ng kanyang anak. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magsisi na lang. Kaya nang umalis si Jada, kasamang pamilya nito, wala na siyang boses para pigilan pa ang mga ito. Ayaw niyang dagdagan pa ang kasalanan kay Jada. Gayunpaman, kahit umalis na ang mga ito, hindi pa rin nakatiis si Mark at JV na bisitahin siya. Minsan ay bumibisita rin si Raina, dinadaanan siya dahil nag-aalala raw palagi si JV sa kanya, na mag-isa na lang siya sa bahay na yon. Dala na rin siguro ng katandaan at sobrang lungkot, halos ayaw niya nang kumain. Nahihilo na siya, kaya nang madulas, napasigaw na lang siya sa sakit. Nagising na lang si Annette na nasa ospital na siya. Nandun ang mga kapatid niyang sina Dina at Sonia. Inalagaan siya hanggang ma-discharge at makabalik sa bahay. Hindi ka na makakapag-zumba gaya ng dati, Ate Annette. Kailangan mong gumamit ng walker kapag naglalakad, sabi ni Sonia sa kanya. Hindi siya lumingon sa mga ito. Umalis na nga kayo. Hindi ko kayo kailangan. Mga pangit kayo. Medyo may tampo si Annette sa mga kapatid simula nang malaman niya ang tunay na saloobin ni Jada. Gayunpaman, wala naman siyang karapatang sisihin ang mga ito. May mga sariling anak pa rin sina Sonia at Dina na kailangang intindihin noon. Siya talaga ang nagkulang, kaya siya lang ang dapat nasisihin. Napailing si Dina. Napakaligalig ng matandang to. Sinamaan niya ito ng tingin. Matanda ka rin naman at mas maligalig sa akin. Sabi ko nga, tawagin yung anak ko, pabalikin niyo sila rito. Miss na miss ko na si Jada, saka ang paborito kong manugang pati ang mga apo ko. Napailing si Sonia. Hayaan mo muna sila, Jada. Gumawa na rin naman ng paraan si Mark para magkaayos kayo. Kalaunan, babalik na rin ang mga yun dito. Bigyan mo lang ng panahon ng anak mo. Ang mahalaga, na ilabas na ni Jada lahat ng sama ng loob sa'yo. Magiging magaan din ang lahat. Napapikit si Annette. Tumalikod na lang siya ng higa para hindi makita ng dalawa niyang kapatid na umiiyak na siya. Hindi na siya umaasa na mapapatawad ni Jada. Malalim na ang galit nito, kaya naiintindihan niya kung hindi na ito muling babalik pa. Gayunpaman, mukhang hindi siya hahayaan ng Diyos na hindi makita ni Jada ang kapatawaran sa puso nito. Ate Annette, Paskong Pasko, nakabusangot ka. Natatawang asar sa kanya ni Sonia. Naiinis naman siyang tumingin sa mga kapatid. Ano bang ginagawa niyo rito? Sabi ko kaya kong mag-isa. Hindi ko nga kayo kailangan dito. Huwag kang mag-alala. Iiwan ka namin ni Ate Sonia bukas. Saad naman ni Dina. Natahimik naman si Annette. Bigla siyang natakot. Ayaw niyang maiwang mag-isa. Yun naman talaga ang totoo. Hindi niyo na ako mahal? Tanong ni Annette. Tumawa lang ang bruhan niyang kapatid. Mas lalo naman siyang nainis. Nawala ang inis ni Annette nang marinig ang boses ng kanyang mga apo sa labas. Iniisip niya pa na baka dinadaya lang siya ng pandinig, pero nang pumasok ng mga ito, hindi niya na napigilan ang mga luha. Merry Christmas la! Bati sa kanya ni JV. Miss na miss ko na ang lola kong sexy. Niyakap din siya ng dalawa niyang apo. Maya-maya ay pumasok naman si Mark. Niyakap din siya ng kanyang manugang. Merry Christmas, ma! Bati pa nito. At sa huli, pumasok ang kanyang anak na si Jada na medyo nahihiya pa. Doon na napatayo si Annette. Kahit may walker na gamit, binilisan niya pa rin ang paglalakad. Nag-alala naman si Jada, kaya ito na mismo ang kusang lumapit. Mama, dahan-dahan lang. Naluluhang sabi ni Jada. Mahigpit at desperado niya itong niyakap. Anak, sorry. Anak, ikaw ba talaga yan? Jada, wag mo na akong iwan, ha? Gumanti naman ang yakap si Jada. Apo, Mama. Hindi na po namin kayo iiwan. Sorry rin po. Sorry po sa lahat ng galit na inalagaan ko. Kaya rin po siguro naging ganun ako dahil mahal na mahal ko po kayo. Nasaktan po ako ng sobra.
Pero ngayon ma, okay na po ako. Napatawad na po kita. Simula ng araw na yon, muling nakasama ni Annette si Jada at ang pamilya nito. Wala ng galit at wala ng kahit anong hinanakit. At masaya siya at panatag dahil alam niyang dumating man ang araw na mawala siya sa mundo, tunay namang nakabawi na siya sa anak niyang si Jada. Ang kwentong ito ay para sa mga nanay na pilit hinaharap ang mga pagsubok bilang isang ina. Huwag sana nating hintayin ang bukas para ipakita sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Tandaan din natin na ang mga anak ay hindi naman nangangailangan ng perpektong ina. Ngunit kailangan lang nila ng isang ina na nandyan para sa kanila. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.